Nitong Huwebes lamang ay nakuha ng ating bansa ang ikalawang credit rating upgrade mula sa Standard & Poor's. Kasunod dito, maraming nagtatanong kung nakakamit na ba natin ang inclusive growth dahil sa inaasahang pagpasok ng maraming trabaho at puhunan sa bansa. Ngunit ano nga ba ang inclusive growth? Anong mahalaga nitong parte sa ating ekonomiya at pagkamit sa Millennium Development Goals? Alamin natin yan sa report ni Bianca Piedad. 2 taon mula ngayon, inaasahan na maisasakatuparan na ang mga layunin ng Philippine Development Plan sa pagkamit ng inclusive growth. Ano nga ba ang inclusive growth? Ito ang pag-unlad kung saan walang sino man ang may iwan, mayaman man o mahirap. Layo nito na lumago ng 7 hanggang 8% ang ekonomiya kada taon kahit sa loob pa lamang ng Dala din ito ang pagpapababa sa kahirapan mula 26.5% noong 2009 hanggang 16.6% sa 2015. Kabilang na ang pagtamo sa Millennium Development Goals o MDG. Pero paano ito gagawin ng pamahalaan sa tulong ng PDP? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga tulay at daanan at iba pang proyektong pang-infrastruktura, pagkakaroon ng bukas at malayang pamamahala, pagpaparami ng trabaho na aabot sa 1 milyon kada taon at pag-usbong ng mga negosyo, pagsasaayos din ng pananalapi ng bansa at ang pag-aangat ng kagalingang pantao at mas pinabuting serbisyong panlipunan. Sa 5 clusters ng PDP, kasama dito ang kagalingang pantao, paghahanda sa climate change, pag-asenso ng ekonomiya, kapayapaan at pananaig ng batas at tuwid na pamumuno sa gobyerno. Sa PDP, kasama ang bawat isa sa plano, pag-asenso at na dapat matamo ng mga Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.